Pahirapan na sa pagresponde, pahirapan pa sa pagdesisyon kung pauuwi na ba ang mga inilikas dahil sa Bagyong Nika. Paubos na kasi ang Quick Response Fund ng gobyerno at may pumasok na namang bagong bagyo. Ang tugon ng Pangulo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Kambal na Bagyong Nika at Ophel ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ang Bagyong Nika na minsala sa Cagayan, Isabela, Aurora at ilang pang mga lalawigan sa Hilagang Luzon. At si Ophel na patuloy na lumakas matapos pumasok sa PAR kanina madaling araw, kaparehong tinutumbok na direksyon. Ang magkakasunod na mga bagyo na halos pareho ng lakas, nakapagpapahirap daw sa pagresponde ng gobyerno ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. I don't remember seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Hindi man tayo binagbigyan ng isang linggo. Isa yan sa mga dinedesisyonan ng Office of Civil Defense ng Cordillera Administrative Region. Kung pauwi nila mga nagsilikas, gayong may paparating na namang bagyo na maaaring tumama rin sa kanila. Yung po mga nasa evacuation center ay kasalukuyang nananatili pa rin po sa evacuation center at ina-assess po ng ating mga local DRM Council kung sila po ay babalikin pa sa kanilang pamilya dahil may ina-expect na naman po tayong paparating na bagyo. Ang ganitong sitwasyon, malaking pondong inuubos sa gobyerno. Ayon mismo sa Pangulo nitong nakaraang linggo, paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala at muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad hanggang sa katapusan ng Disyembre ito. Batay sa datos ng Department of Budget and Management as of October 24, nasa 30 billion pesos ang Quick Response Fund na nakalaan na sa iba't ibang mga ahensyang tumutugon sa kalamidad tulad ng DSWD, DILG, DPWH at DOTR. Humigit kalahati ang nagamit na dyan. Pero nariyan daw ang National Disaster Risk Reduction Management Fund para punuan ang QRF. Nandyan pa ang Contingent Fund, Unprogrammed Appropriations at Local Government Support Fund. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.